Salamat, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, para sa inyong introduction. Please, magsiupo po tayo. Kasama po natin ang mga iba't ibang cabinet member. At dahil po, kapag kami ay gumagawa, meron po kaming approach, kung sabihin, sa ating pamahalaan ngayon. At ang tawag dito ay is whole of government approach. Lahat ng pamahalaan ay kasama. Kaya po dahil ang mga programa na aming ginagawa ay hindi lamang iniiwan sa isang departamento, kundi sinasama natin ang lahat ng mga iba't ibang department na makakatulong para maging matagumpay ang programa na ito. Kaya po kasama natin ang ating mga cabinet secretary. Unahin natin ang Department Secretary ng Department of Agriculture at sila ang lead agency dito sa ating programang ginagawa. The Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Andito din po ang siguro ito yung lagi ninyong nakikita kapag tayo ay may problema, pagka tayo may kalamidad, pagka magkabaha, pagka may bagyo, pagka nalindol, pumutok yung bulkan, ay silang lagi nating tinatakbuhan. Ngunit, hindi lamang para sa kalamidad na ganyang klase ang itong department na ito. Ito ay para sa lahat na naghihirap. Kaya ito ay parang ginawa natin itong programa ito dahil sa aming pananaw, ganun din ang pangangailangan ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. At pareho na rin ang kanilang lagay, kagaya ng mga tinamaan ng mga bagyo. Kaya po nandito ang DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po, kasama din po natin. Dahil po, lagi ko may pinapaliwanag, hindi po maaring magawa ng ating national government ang mga programa na ginagawa natin kung hindi maganda ang pagsasama at ang ugnayan sa gitna ng local government at saka sa national government. Totoo naman po. Kasi kahit na pagka nasa Maynila kami, kahit napakaganda ng plano namin, kahit napakaganda yung aming naisip na programa, kung hindi maganda ang coordination kasama national government at saka local government, hindi po maibababa. Ang programa hindi mararamdaman ng taong bayan. Kaya napakahalaga, napaka-importante po na maganda ang ugnayan na yan. At ang nangunguna para sa ganyang klaseng coordination ay ang ating Secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Andito rin po ang ating Secretary, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Batiin ko rin ang ating mga representative, the latest 2nd District Representative Lolita Javier, the 3rd District Representative of the Province of Leyte, Representative Ana Victorio Veloso Tuason, ang ama ng lalawigan ng Leyte, Governor Jericho Petilla. Andito rin po ang ating mga kasamahan na governor na for the Southern Leyte Governor. Nandito po, Southern Leyte Provincial Governor, Governor Damian Mercado. At nandito, nag-representing Biliran Province Vice Governor Brigido Caneja. Ang ating host para dito sa ating programa ngayon, ang Mayor ng Bayan ng Palo, Mayor Remedios Petilla. At ang pinaka-importante na bisita dito ngayon ay kayo po ang ating mga beneficiary para sa ating mga tulong na ibibigay ngayong araw na ito. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, ladies and gentlemen, distinguished guests, maayong adlaw sa inyo tanan.
Nagtitipon-tipon po tayo ngayon para magkaisa, para sa muling pagbangon ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya dito sa Leyte, sa Southern Leyte at saka sa Biliran. Ang nagdaan na El Nino ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa inyong lugar. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na pananim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit 500 magsasaka. Hindi sa Region 8 to. Ito is for the Leyte provinces, Biliran, Southern Leyte at saka Leyte. Kaya naman, sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na nakabangon kayo muli para sa inyong kabuhayan. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magbibigay ng tigsa 10,000 piso tulong sa bawat magsasaka. Ito po ay bukod pa doon sa mga ibang programa na ibinibigay, yung programa ng Department of Agriculture, meron silang ibinibigay na assistance, yung DSWD, may binibigay ang assistance, pati DILG, ay meron din sa sariling programa, kasama rin ang DOLE, ang DTI, para naman, lahat nga, kagaya ng aking sinasabi, ay lahat ng makakatulong na department ay isinasama namin sa programa. Ngunit, nung tinitignan namin, at tinitignan ko ang sitwasyon ng ating mga magsasaka, ay sinabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, siguro, kung makahanap pa tayo ng pondo, ito, magdagdagan pa natin para mas maganda, mas malaki ang magbigay natin na tulong. Kaya po, galing po ito sa Office of the President na tigsa 10,000 na tulong para sa mangingisda at sa kanilang at magsasaka mula sa Leyte, Southern Leyte at Biliran. Ang suma total po, may higit 40 milyong piso ang aming iiwan sa inyong mga lokal na pamahalaan na siyang mamumuno sa pamamahagi ng mga tulong na ito. Bukod po rito, magdadala po kami ng marami pang tulong at saka iba't ibang serbisyo. Una po riyan, ang 5 kilo ng bigas para sa bawat na dumalaw sa ating ngayong araw na ito. Galing naman sa opisina ng ating House Speaker Martin Romualdez. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso para sa 1,500 benepisyaryo mula sa inyong 3 lalawigan. Nandito rin po ang DOLE upang mamahagi ng higit 6 milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa mga benepisyaryo mula sa Western at Southern Leyte, pati na rin sa Biliran. Ang TESDA naman ay may handog na higit 305,000 piso para sa training allowance, para sa pagsasanay ng ating mga magsasaka na nais maging healthcare workers. Mamamahagi din po sila ng 20 starter toolkit para sa pagsasanay ng ating mga benepisyaryo at mag-aalok ng enrollment para sa ilang technical vocational program, mga TechVoc program po natin ng ahensya ng TESDA. Kasama din po natin ngayon ang ating mga TESDA scholars at saka farm schools na nagpapakitang gilas sa kanilang mga natutunan at mag-aalok ng ilang produkto. Para naman po sa ating mga mangingisda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman. Di po magpapahuli ang DA na may sari-saring handog para sa ating mga magsasaka tulad ng rice combine harvester, hauling truck, tractor, hand tractor, reapers, rice thresher, yung modified abacus stripping knife, multi-cultivators, rain shelters, nurseries, composting tools, packing sheds, at marami pang iba. Yung iba po nasa labas, hindi na po natin napuntahan dahil ang lakas ng ulan.
Ngunit nandyan po ang iilan, hindi lang po yan yung nandyan ang nasa labas. Kung hindi, ito ay para mapakita lang kung ano ba ang dala ng DA. Kabilang sa ating ipapatupad para lalo pang mapayabong ang agrikultura ng Southern Leyte ay isang proyekto para sa produksyon ng itlog, isang proyekto para sa produksyon ng gulay at isang module ng poultry building facility na mayroong incubator, may pampakain feeds at 500 manok. Maglalaan din po ang DA ng pondo para sa pagpapalawig ng agri-negosyo at kadiwa sa Leyte, sa Southern Leyte at sa Biliran. Nais ko ring ibalita ang progreso ng ilan sa ating mga proyekto na magdadala ng pagbabago dito sa lugar natin. Isa na po rito ang ating patuloy ng pagsasaayos ng Tacloban Airport na nagkakahalaga ng higit 2.5 bilyong piso. Nung dinaanan namin, nung naglanding kami sa itong magiging lumang airport, pinapakita sa akin ni Speaker, kanya malapit na matapos ito. Baka next year pwede na nating inaugurate yung terminal. So, malapit na talaga. Matagal nang linalakad ng speaker ninyo ito. Mabuti naman at sa wakas, makikita na natin. Ating ginagawa ang passenger terminal building, ang airport runway, at karagdagan daan sa airport habang pinapalawak natin ang buong paliparan. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Bukod dito, nandyan din po ang Tacloban City Causeway na magpapabilis ng biyahe mula sa syudad papuntang paliparan. Ang sabi sa akin na kapag natapos na ito, mula sa airport hanggang sa City Hall, 5 minutes na lang daw. Ngayon, mahaba-haba ng konti, pero pagka matapos na yan, napakabilis na ng daloy ng trapiko, hindi na dadaan doon sa coastal road, kung hindi, papasok na diretso na sa City Hall ang baba. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong lalawigan. Kung hindi, ito ay pagtiyak din sa seguridad at katiwasayan ng inyong komunidad. Sa pagtutulungan ng ating kasundaluhan at kapulisan, patuloy tayong nagdadagdag ng puwersa sa ilang lugar sa Leyte upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa atin. Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Ang bawat tulong na ating binibigay, ang bawat proyekto na ating itinatapos ay patunay na sa ating pagsisikap na itataguyod na mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Magpatuloy tayong naglilingkod ng buong puso at buong sigasig at sama-sama natin abutin ang mas magandang kinabukasan para sa bawat isa. Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Damo salamat.